Welcome to Donmar TV News Channel. Holiday season is fast approaching and many people are already planning about their get-together with families and friends. However, the new variant of concern, Omicron, may impact the holiday plans. Even the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases takes into consideration the threat of the Omicron variant in further reopening and de-escalating the COVID-19 alert level even in Metro Manila. Sa ngayon po, fina-finalize pa rin po ng IATF yung mga parameters na gagamitin natin para makapag-de-escalate or makapag-declare po tayo ng localities under Alert Level 1. Sa ngayon po ay hindi pa namin na isapinal, no, ang mga parameters na yan. So abangan na lang po natin muna. The palace also appeals to the public not to be complacent and consider safety in their holiday plans. Huwag po tayong magpakampante, lalo na meron tayong variant of concern, ang Omicron. Nasabi nga ng DOH, hindi ito tanong kung makakapasok ba siya sa bansa. It is really a matter of time. During the holiday season, with restrictions easing, we know many of you plan to see loved ones and friends. So we appeal to everyone to please remain vigilant. Meanwhile, President Rodrigo Duterte expressed confidence that the Philippines will be able to defeat the coronavirus pandemic. This despite the threat of Omicron. He made the statement during the kick-off of the Bayanihan Bakunahan program in Masinag, Antipolo, Rizal this afternoon. With God's abiding grace and with our genuine malasakit for our fellow Filipinos, we will overcome this pandemic and come out stronger and better as a nation. Meanwhile, the chief executive called on the public to get vaccinated and continue following health protocols such as wearing a face mask, washing of hands, and social distancing to prevent the spread of the virus. Former presidential spokesperson Harry Roque allegedly endorsed presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. for the 2022 national elections as claimed by the Marcos camp. Marcos camp also claimed that Roque expressed a desire to be adopted under the Partido Federal ng Pilipinas as guest candidate. Marcos Jr. said that unity will make our country stable and strong. PDV News tried to seek Roque's comment, but he has yet to respond. Meanwhile, Marcos Jr.'s running mate Mayor Sara Duterte Carpio is asking for the support of the people in Misamis Occidental, just like in the 2019 senatorial elections. Presidential aspirant Senator Christopher Bongo called on the public national vaccination drive. Go said, once our country reaches population protection, reducing the cases of COVID-19 will help the country return to normalcy. Go said that the government is pushing through to prioritize problems like poverty and hunger. Meanwhile, the Lacson Soto tandem sees regionalizing the National Bilibid prisons as a means to keep drug convicts and other syndicates under greater control. Lacson meanwhile said that those in prison should not have privileges like having a cell phone. Meanwhile, the Isko Ong tandem of Mayor Isko Moreno and Dr. Willie Ong continued its rounds nationwide as they visited Rizal, Quezon, and Laguna over the weekend. Supporters of presidential aspirant Vice President Leni Robredo meanwhile organized a General Assembly for workers. Leaders from different unions believed that Robredo is the one who can push their platforms. Presidential aspirant Senator Manny Pacquiao visited Surigao Island, where he was warmly welcomed by residents. Pacquiao also visited Surigao del Sur, where he also met with Governor Alexander Pimentel. Presidential aspirant Yodi De Guzman raised his 1 trillion peso comprehensive wealth tax-funded recovery plan. De Guzman said this is composed of funds for public jobs generation programs, health stimulus, and more that will help our kababayans in different crises. Pwede daw ba? Alin ba si Simon? Ito. Vincent. Si Vincent. Okay. So Vincent, pakipaliwanag, ba't hindi po pwede yung... Ang theory ng mom mo, meron daw invisible ink. So paano hindi po pwede?
I don't know. Everything is speculative now. Like, there's not really. So what do you think it does? It has to be ballot boxes or something, either watermarked, but an altered ballot, regardless whether it was legitimate or not. Like, don't know. Pero magkakaiba nga po yung balota, no? Yeah, some things. Wala talaga. Oh. Yeah, on Facebook Live. Ayaw lumitaw nung mamo. So anyway po, ganito. Ako po si TP. Ang anti-Marcos na nasa bahay ng mga Marcos. Kumakain ng crispy pata. Hindi kasi nga kanina, pinapanood ko yung Facebook Live ni BBM. Ito si BBM. Tapos, naawa ako kasi ang pangit ng audio. So, pumunta ako rito para interviewin siya. So, tatapusin lang po namin kumain. Tapos, magpapa-interview po sa akin si BBM saglit lang. Alright? So, again, ako po si TP. Kita-kita tayo mamaya. Bye-bye. Alright, ito yung backstory niyan. Nangyari to January 2018. Yung first time ko na na-meet in person sina BBM. January 2018. Kasi, nagbibigay sila nun ng update sa kanilang basta nandun sila sa isang parang hindi ako kasama nung una, parang nandun sila sa isang conference hall, tapos nag-a-announce sila about sa kanilang pet case, yung electoral protest. Ngayon, first time yata nila mag-try na mag-Facebook Live, tapos tunog lata. Iirita ako, naduduwal nga ako kasi alam mo yung nagpe-Facebook Live, yung gumaganong-ganon yung cellphone, gumaganong-ganon, tapos tunog lata, nakabuiset. Tapos ako naman, anti-Marcos ako noon. Taga-UP ako by default, anti-Marcos kami. Ano ba? Huwag nyo na akong tanongin kung ba't ako anti-Marcos noon dahil nga po, taga-UP ako. Hindi nyo ba gets? Gano'n kami i-brainwash dyan na demonyo mga Marcos? Diyos ko. Anyway, ganire. So, ang ginawa ko noon, madami akong Marites Network, sabi ko, dot. Okay, dut. Hello, madam. Mga mga Marites. Nung una kasi hindi pa uso yung mamshis. So ang tawag ko doon, madam. Madam. Kahit lalaki po, actually, natawagan ko nga mga 1 year ago si Ombudsman Martires na naitawag ko nung una kong tawag. Madam. Shoutout po kay Ombudsman sa Martires. Ingat lang kayo dyan. Love you. Alright, tuloy natin. So, madam, may alam ka bang na, bakla, ganito, madam, yes ma'am, bakla, napanood ba yung kembot ni BBM na electoral protest channeling? Yes! Ganun ba? Nako, girl, stress orenya drilon, why? Tunog lahat ba? Sabi ko, Marcos ba? Ba't walang pera yata ang pambili ng cellphone? Walang perang pambili ng mic. Kakaawa si bakla. I know, Box. Ganyan, So, ang kembot ko lang naman kaya ako tumawag sa'yo. Kasi baka alam mo yung number ni BBM. O kaya asawa. Ewan ko kahit sino dyan. Basta tawagan ko sila kasi gusto kong i-live. Sabi, ba't may live? Sabi ko, kasi nga gusto ko makichismis. Gusto ko rin malaman, no? I mean, even if I'm anti-Marcos, mas anti-Lenny ako. Sabi ko. Alright, so ganito. Alright, I'll get back to you, Ning. O de, pak. Tapos 2 minutes later, Ning, wala akong number ni BBM. Ganyan yung sabi sa akin. Ning, wala akong number ni BBM. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit? Ano silbi mo sa akin yan? Di, wala kang silbi. Ganyan ba? Tapos sabi niya, hindi Ning, I got the next best thing. Ano yun? Ito yung number ni Attorney Lisa. Pag sure. Pag sure. Walay atik. Tapos dahil sinend sa akin, tawag ako kay Attorney Lisa. So tawag na ako kay Lisa. Lisa, asawa ni BBM. 2018 nun, early 2018. Tapos, tawag ako kay Attorney Lisa. Siyempre, hindi ako kilala Tapos, Araneta yun, nakatakot. So, ma'am, ito na yung pinaka-decente na kaya ko, ha? Seryoso, ganito po yung mismong manner na tinawagan ko siya. Ma'am, ako po parang ring, pak, ring. Ring, ma'am. Hello, gagano si Lisa. Hello, ganyan. Sabi ko, hi ma'am, si Attorney Lisa Marcos po ba ito?
Yes? Yes, speaking. Ganyan. Tapos sabi ko, alright. Ma'am, ano po kasi ako po si RJ Nieto po ng Thinking Pinoy. Napanood ko yung live ni BBM kaninang umaga, parang umaga at tanghali, parang gano'n. Napanood ko po yung live ni BBM kaninang umaga tanghali, yung Facebook live niya na update sa electoral protest. Ang eksena po, ang pangit hindi ko po alam na sinasabi ko po, sasabihin ko po ito sa buong, ito talaga mismong linya ko guys. Hindi ko po talaga alam na sasabihin ko po ito sa buong talambuhay ko. Pero awang-awa po ako sa mga Marcos. Sino ba yung nag-video niyan? Ganoon talaga yung linya ko, guys. Ganito, ang pangit-pangit ka ako ng video. Pasmado yung nagbibideo, kumakalog-kalog. Hindi ko maintindihan. Naduduwal na ako kanina eh. Hindi ko alam kung naiintindihan ni Atty. Lisa yun kasi mahina sa Tagalog yun eh. Mga mayayaman, mahina sa Tagalog yun. Kasi yung mga mayayaman kasi guys, hindi nila sa first language yung Tagalog. So, parang kamukha namin. Like ako, hirap na hirap ako na magtagalog. Ganun. Okay. So, sabi ko, hindi ko po alam na sabihin ko to sa mga Marcos, pero ang pangit-pangit ng video nyo. Okay, ganito. Tapos na yon. Pero ang problema nga po, gusto ko makichismis. So, nandiyan ba si BBM sa inyo mamaya? Nasaan ba si BBM mamayang gabi? Ako na mag-i-interview. Walang bayad to Kasi hindi naman talaga po ako nangungulekta pag nag-i-interview. Honestly, may ibang mga journalists, sumisigida yan. Ako hindi ko trabaho yun, promise. Kaya nga mahal na mahal ako ng mga yan, libre ko mag-interview. Tapos sabi ko, nasan ba si BBM mamayang 8:00 ng gabi? Interviewin ko lang. Ako ang bahala sa equipment, lahat. Pasabit lang ng wifi. Kasi mabagal yung internet di ba? Mahirap na naka 4G lang. Sasabit lang ang wifi. Hoy, pag wifi na lang yung sagot, huwag na kayo ma-arte. Anyway, so ganon. Ako na mag-interview, libre. Let's go. Ganon na sabi ko talaga kay Toril, kapal ng mukha ko, no? I know. Tapos sabi niya, okay. Medyo naloloka ang Lisa, no? Sabi ko, okay. I'll get back to you in 5 minutes. Ganon, guys, no? Tapos sabi ko, siguro, in the interim, nung 5 minutes yan, sabihin, sino ba itong walang yan tumawag sa akin si Raulong tong ganyan? Baka nagwawala na si Lisa to. Sino si Raulong tumawag sa akin, pinaglalait ko yung pamilya ko. Ganyan. Tapos after 5 minutes, ang sabi, nag-ring yung phone ko, ring. Hello? Nandito siya sa bahay ng 8:00. Gusto mo interviewin dito? Sabi ko, makapasok ba ako sa Forbes Park? Ganyan, Lagyan siya, ganyan. So, yun, lumitaw ako ng 8:00 ng gabi doon. No, actually, dumating ako mga 7:00, 6:37. Kasi lagi akong inaagaan bago mag-interview. Kasi mahirap naman yung darating ka tapos interviewin mo agad. Kailangan din mo komportable kausap mo para hindi siya defensive pag ini-interview mo. So anyhow, nung dumating ako doon, in true Filipino fashion, sinabay nila ako mag-dinner. Ito na yon. Ito yon. Kakasabay ko silang kumain. Antay-Marcos ako yun, guys. Gets nyo? At antay-Marcos ako niyan. Literal, talaga anti-Marcos. Hindi naman ako hindi naman tipo yung umi-eksena ng hukayin. Extreme naman yun, guys. Hindi ganun. Yung anti-Marcos ako, pero chill lang. I have more important things to do. Pero ang point, anti-Marcos ako niyan. Ako naman kasi, kahit kalaban kita sa politika, interviewin kita. Wala akong problema. Mabait pa nga ako pa nag-interview. Hindi ako namamahiya. Maliban na lang kung bobo ka lang talaga. Hindi naman bobo itong mga to.